Ibinahagi ni Doc Willie Ong na kasalukuyang sumasailalim sa gamutan ang kanyang asawa na si Doc Liza matapos ma-diagnose na may breast cancer. Ayon kay Doc Willie, sumailalim na si Doc Liza sa 12 sessions ng chemotherapy at nakaranas ng matinding epekto ng paggamot. Inihayag din niyang nakatakdang sumailalim si Doc Liza sa mastectomy o pagtanggal ng kanyang kanang suso matapos ang chemotherapy. Samantala, ibinahagi rin ni Doc Liza na may family history sila ng breast cancer, kaya matagal na niyang binabantayan ang kanyang kalusugan. Aniya, mahigit 20 taon na siyang nagpapamonitor ng mga bukol sa kanyang dibdib bago nadiskubre ang panibagong bukol na kalaunay na kumpirmang cancer. Marami namang netizens ang nagpahatid ng panalangin at mensahe ng suporta para kina Doc Willie Ong at Doc Liza habang patuloy nilang hinaharap ang laban kontra sa sakit. Araw po sa lahat ng mahal kong followers, long time no see. Meron lang kaming ibabalita sa iyo, medyo malungkot na balita, pero meron din namang good news. Alam niyo naman ako, dumadaan ako sa sarcoma stage 4, may kalat na kasi. Pero so far, sa awa ng Diyos, stable ako. 2 years na, kaya lang 6 weeks ago, meron kami nakuhang balita kay Doc Lisa naman. Si Doc Lisa may breast cancer. Hindi namin alam ang stage eh. Baka stage 1 o stage 2. Tapos nagki-chemotherapy na siya. 12 sessions ng chemo, nakaka-6 na siya. Kaya nakita nyo medyo nakakalbo na. And one day baka matanggal na rin yung buhok niya. Ang plano, after 12 weeks of chemo, surgery. So, mastectomy, tatanggalin yung right breast niya. So, huwag tayong matatakot sa needle biopsy. Hindi naman kakalat. Kasi pag hindi siya biopsy, hindi malalaman na may cancer pala. Huwag rin matatakot sa chemotherapy. Kailangan yon para hindi kumalat yung cancer sa buto at ibang parte pa. Huwag din matatakot sa mastectomy kasi basta may cancer, kailangan tanggalin na yung breast eh. So, okay lang naman walang breast basta buhay yung tao. So, sabay lang kami nabigyan ng Diyos ng ganito. Sa tulong ng Diyos ay malalampasan namin to. Okay. So, unahin muna natin yung good news ni Doc Willie. Stable naman po ang tawag dun sa kanyang kalagayan ngayon. Ibig sabihin na stabilize ng doktor at kino-continue na lang po yung kanyang maintenance na immunotherapy tsaka targeted therapy. Dinadaan din po yun sa swero. So, hindi na po siya nagki-chemotherapy kasi baka isipin niyo mahirap din yung chemo kasi nga po nag-proton radiation siya. So, yun yung nakatulong. Chemo, proton radiation, tapos ang maintenance, tuloy-tuloy. Yung immunotherapy kasi, siya yung lumalaban dun sa mga cancer cells para mapuksa or wag silang dumami. Yung targeted therapy naman, binibigay yung gamot na yon para walang pagkain yung mga hindi mabubuting cells. So, hindi mo sila bibigyan ng pagkain. Kaya po, nai-stabilize ang kalagayan ni Doc Willie. So, sa mga dumadaan sa cancer, pag tayo ay nasabihan ng stage 4 or pumunta na sa ibang lugar, kasi pag sabing stage 4, pumunta sa ibang organo, huwag kayong malulungkot. Maganda na po ang gamutan, ang siyensya ngayon, maganda na po ang gamot. So, maaaring mapagaling kayo. Pero, ang sinasabi namin, napaka-importante na maaga ninyong malaman ang inyong sakit para mas mabilis magamot ng inyong doktor yung problema. Huwag na nating hintayin kumalat. Okay, so, example, pumunta po tayo sa case ko. Kami po ay may lahi ng breast cancer. So, meron po akong mga bukol-bukol sa aking breast na binabantayan ko for the last 20 years. So, lagi naman pag sinabing BI-RADS2, ibig sabihin, benign lang, hindi siya magulo, kalmado lang yung mga breast cyst na laging nandyan sa akin.
Pag in-ultrasound tayo, minsan nandun, minsan wala, depende nga kung malapit na ang menstruation o hindi. So, nag-iiba-iba. Ang maganda lang, every year, every September of every year, talagang hindi ko minimiss yung mammogram at ultrasound of the breast. Yung baseline namin, nagkaroon kami ng MRI ni Dr. Ramon Estrada para lang malaman ano ba yung baseline noon. So, siya po yung surgeon ko. And then, nung nandito po kami, so, 2 September na yung dumaan, okay naman by RADS 2. But then, masasabi ko pong swerte kasi binigyan ako ng sign ni God. Sabi niya, ipapa-feel ko sa'yo na merong pain. So, hindi ko mapaliwanag, basta may pain dun sa breast. Sabi ko, iaga ko na kahit hindi pa September, mag-ultrasound na ako, tsaka mag-mammogram. Anyway, kung by RADS 2 ulit, okay lang. Ang sinasabi ko po sa inyo, basta't may nakakapa kayo sa any part ng katawan nyo, o kaya biglang may sumakit, talagang yung pain sobrang sakit, kahit saan mo yan, mapabuto, mapatyan, binibigyan na kayo ng senyales. Siyempre, isipin nyo, baka normal lang, mawawala naman to. Tayong Pilipino, ganun eh. Ay, normal lang, sumakit ang tiyan ko. Huwag ko nang pansinin, obserbahan. Doon po tayo nahuhuli. Halimbawa, umihi ng dugo. Once lang naman eh, baka hindi na umulit. But then, yun na ho yung sign na binigay sa inyo, nakakaiba. Basta pain, ang cancer po, laging may kasamang pain. Ipatingin nyo na, huwag nyo na pong obserbahan ang mga doktor na pwede nyong puntahan. Pwede po kayong dumiretso sa mga oncologist or kung sa tiyan, gastroenterologist, sa pag-ihi, pwede po sa urologist. Magtanong na po kayo. Mas maganda kung mahanap nyo yung doktor na kung saan yung problema ninyo. Okay, so mabalik tayo. Kaya ko po sinasabi na mas maaga malaman, mas madali pong magagamot ng inyong doktor. So, dahil ikatlo na malapit na sa ikatlong September, sabi, wala naman kami inaasahang makikita. But then, pag ultrasound, may parang kakaiba. So, sabi, Bali, may i-biopsy. bukol nakita sa'yo, Doc Lisa. Oo, biglang may tumubong bukol, tsaka may breast pain. Bagong bukol lang siya, parang dati wala. So, tapos bakit may pain? So, magaling po yung nagbasa ng ultrasound, nilagay na niya doon, pumunta ka sa surgeon para i-biopsy. So, sinabi ko po doon sa aming oncologist, na-refer niya ako sa isang breast surgeon na kapartner niya. Outpatient lang po ang biopsy. Doon lang ginawa sa klinika niya. Siya na rin po yung kumuha ng sample at pinadala sa laboratorio. So, pagbalik, that was 6 weeks ago. So, pagbalik, na nga, may nakita na. So, ano ba yung histopath na nakita? May bukol na maliit. So, kailangan mag-undergo ng mga blood test. Importante po kasi yung blood test sa inyong gamutan. Ngayon, sa ating mga kababayan, sabihin nyo, wala akong pera. Ba't naman ako pupunta agad sa surgeon? Alam nyo po, kasama na dun sa PhilHealth package ang breast check-up. So, gamitin nyo po yung PhilHealth nyo. Pumunta ho kayo kung sa mga lugar na pwedeng gamitin ng inyong PhilHealth. Usually, ito po yung mga mas malalaking mga ospital. Kung kayo ay nasa NCR, pwede po kayo yung mga East Avenue, tsaka yung iba pang malalaking ospital dyan. Pag ho kayo ay nasa Visayas at Mindanao, yung mga nasa Cebu, yung mga nasa Davao, pwede po kayo magsipunta dun sa mga ospital ng gobyerno na malalaki. Sagot na po nila yung mga check-ups para kung makita na positive nga kayo sa breast cancer, alam nyo po ba, in-expand na nila ang ibinibigay
Dati pang grade 2B lang cancer. Ngayon po hanggang stage 4 gagamutin na kayo. Kasi dapat naman lalong sila ang mas nangangailangan ng gamutan. Okay. So, ano nakita sa histopath mo? Ano ang diagnosis mo, Doc Lisa? Okay. So, nung hinistopath, ang sabi nga nila, meron daw na bukol, tapos, Breast cancer. breast cancer on the right breast. Okay. Breast cancer, carcinoma intraductal carcinoma in situ. So, pagkatapos ng mga blood test, nalaman, triple negative, grade 3 invasive ductal carcinoma. Nag-PET scan, maganda po, nandun pa lang sa lugar ng breast, wala pong kalat usually kasi pumupunta siya sa buto, sa lungs, sa brain, minsan sumasabay din sa ovary kung lahi ninyo. So, kasi nga po, lahi namin. Nanay ko po at 40s meron na siya at nawala nga po siya at the age of 50. So, ganun kabata. And yung sister niya, ganun din po, meron din po. So, nasa lahi yung breast and ovarian cancer. Pag kayo po ay bagong diagnose ng kahit anong cancer, ang sasabihin ko lang po, wag ho kayong magtatago. Punta agad sa doktor, ipapaliwanag ninyo, dala kayo ng lapis at papel para maunawaan ninyo. Magsama po kayo, pwede ng inyong asawa o kung isang anak na nakakaintindi. Ang nakakalungkot po kasi, pag na-diagnose na, at saka karapatan nyo po mamili ng, halimbawa, yung una yung doktor, parang hindi nyo naunawaan maigi, pwede po kayong mag-second opinion. Sasabihin nyo lang po sa doktor na, pumunta po ako dito for second opinion, may nakakita na sa akin, para malaman nyo, makompare nyo, sino yung doktor na pipiliin nyo. Karapatan nyo po mamili. Kung dun kayo sa hiyang na doktor, yung magaan ang loob nyo sa kanya, magaan din yung loob niya sa inyo, para siya ang gagamot sa inyo. Kasi hanggang sa dulo ang kayo magsasama, hanggang sa mga check-up. Pagdating sa biopsy, ang kinalulungkot ko lang, maraming Pilipino, sasabihan ng kapitbahay, huwag kang magpa-biopsy kasi kakalat. Paano po madadiagnose yung exact diagnosis ng inyong sakit? Kailangan kumuha ng sample at makita sa ilalim ng microscope para po alam ang pangalan ng inyong sakit, kasi yun din pong kinuhang sample na yon ay ipapadala sa laboratorio para malaman kung kailangan i-check yung mga hormones ninyo at anong gamot ang nababagay doon. So, pag wala yung first step, hindi tayo makakarating sa last step. Hindi po totoong kumakalat dahil tinusok. Kasi nga po, maaaring yung iba, dahil itinago ang sakit nila, nagkalat na. Sabi ko nga po, yun yung pumunta sa ibang lugar. Okay? At pangalawa, karapatan yung humanap ng doktor na gusto ninyo. Ang kinalulungkot ko, maraming mga kapatid, halimbawa, nasabi nyo sa kapatid ninyo, meron kayong sakit, sasabihan, nako, huwag kang magki-chemotherapy kasi mamamatay ka sa chemotherapy. Hindi po totoo yun. Yung chemotherapy po, ang inyong gamutan. Maganda na ho ang mga gamot ngayon para sa cancer. Talagang sa mga ibang bansa, pinag-aaralan ng mabuti. Marami pong nagdo-donate para magamot na ang cancer. Kasi siya na nga po ang nagiging number 1 cause ng sakit at pagkamatay ng buong mundo. Kaya kailangan. Yung iba, nagpapayo, hindi naman alam yung sinasabi nila. Oo, mahihirapan ka konti sa chemotherapy, pero nagagamot ka. Ano naramdaman mo sa chemo? Oo. Yung iba, ayaw nilang mahirapan. So, ang nangyari, lumala yung sakit, pumunta na sa utak, hindi na magamot. Pumunta na sa lungs, sa buto, huli na po. So, yung mga tao na hindi naman eksperto sa ganitong sakit, wag ho tayong magpayo kasi imbis na mabuhay sila ng mahaba, napadali. Dahil lang daw, kasi nga po, yung chemo, manghihina kayo konti.
pero babalik ho lahat yan. Okay, ano ang mga nagiging problema ng nagki-chemotherapy? So ako po, natapos ko na yung aking 6 kasi ang sabi ng doktor ko, 12 chemotherapy ang iyong gamutan. So naka-6 na po ako kahapon tuwing Lunes. 6/12. At 4 na immunotherapy. Kasi po, triple negative ako, grade 3 invasive. So, sa mga triple negative, ibig sabihin po, chinek yung estrogen ko, yung hormones ko, yung progesterone ko, negative. So, kaya 3 negative, triple negative. Ang triple negative po, nagbe-benefit sila sa immunotherapy. Kaya, meron ho akong 4 din na immunotherapy, bukod dun sa 12 chemotherapy. Then, after, tsaka pag-uusapan yung opera. Ang sabi ng doktor ko, kasi maganda na nga, pag tinanggal kasi agad yung bukol, sa mga sobrang laking bukol, yon tatanggalin na agad. Dahil sa akin, maliit pa lang, sabi niya, ihuli na natin para malaman natin kung ikaw ay nagamot ng chemotherapy. Kasi, pag inuna natin yung pagtanggal ng bukol, tapos saka iki-chemotherapy, hindi mo alam kung gumaling ka dun sa binigay na chemotherapy. Nagiging protocol na lang. Yung, kung ano yung nasa libro, sinusundan. So, it makes sense. Yun po yung sinunod kong payo ng aking doktor. Chemotherapy, immunotherapy, tapos sa katanggal. Kasi hindi naman ako umabot sa... Yung iba kasi, pagkapa nila, ang laki-laki na eh. Pag ganun, talagang parang yung mga kailangan mo nang tanggalin kasi sa laki na nga. Tsaka talagang mga dumudugo na yung iba na breast. So, wag ho tayong magtatago. Manghihina ka sa chemotherapy, babalik naman ho yun eh. Yung panghihina, lalakas kayo. Si Doc, mag-isa nang naglalakad ngayon. Buhok niya, tumubo na. Natural na yung buhok niya to. So, lahat ho yun, babalik. Pangsamantala lang habang nagki-chemotherapy. Kesa yung pinagtago nyo yung pasyente. Kaya nga hindi ko nga alam kung yung bakit sinasabi ng ibang kamag-anak huwag kang mag-chemotherapy. Hindi ko alam kung gusto niya talagang buhayin yung kamag-anak niya o hindi eh. Kasi kung gusto mong mabuhay ang mahal mo sa buhay, papagamot mo siya dapat eh. Hindi mo siya itatago. Sabihin, mag-herbal ka na lang or ito na lang gawin mo. Eh mahal din ho yun eh. Eh yung tunay na gamutan, sasagutin naman ho ng PhilHealth nyo. Dito ko rin nakita na maganda pala merong insurance. Kasi nakakatulong to sa biglaan. Actually noon, nagbalak na ako sanang kukuha. Sakto naman, hindi ako umabot. Nung magbabayad na ako, na-diagnose na ako. So, medyo nahuli. Kaya pala laging nafe-feel ko na kailangan merong insurance. So, dun ho ang kunin nyo, medical insurance. Kasi kung life insurance, para ho yun sa iiwanan nyo eh, hindi para sa inyo. So, baka hindi nyo rin magamit. Ngayon, ano bang side effect? Manghihina ka? Kumain ka lang. Alam nyo po, sasabihin ba, suka ng suka? Maganda na po ang mga gamot ngayon. Meron pong ini-inject sa akin, yung Akinzeo. Meron ho sa Pilipinas yan. Good for 1 week, 5 days to 1 week. Hindi kayo hilo, hindi kayo parang nasusuka. Less ang vomiting. Tapos meron pang pinaiinom na, meron pa pong pinapainom na tablet. Oo, ang pangalan niya Akinzeo capsule. Isang tableta lang po yun. Good for 5 days to 7 days na rin. Kaya, magaganda na po ang gamutan natin. Hindi kayo mahihirapan. Habang nagkikimo kayo, natural, yung dugo ninyo medyo bababa. Para po hindi kayo magkasakit o ma-infeksyon, pag sinabing yung white blood cell, yung sundalo ng ating katawan ay bumababa, meron na hong mga injections para tumaas yun, para malabanan nyo yung infeksyon. Pag bumababa naman ng platelet, kasi nga nagkikimo kayo, meron na rin hong injection. Pag bumababa ang hemoglobin, alam to ng ating mga nagdadialysis patient, meron na tayong mga Eprex, Epoetin, lahat po yan. Ngayon, marami po nung kasabay ni Doc, lalapit sa akin kasi nangati sila, nagrashes, talagang sugat-sugat yung buong katawan.
yung derma ni Doc, ipinayo niya sa akin, gumamit tayo ng gentle wash. So, sa atin, kung ano po yung gentle wash na parang may lotion, yun po yung piliin nyo. Yun na ho yung gamitin yung sabon. Wag na ho tayong magsabon ng mga matatapang kasi yung mismong chemotherapy nyo nakaka-dry na ng skin. Pag po na-dry, magsusugat-sugat, magiging parang ahas kayo. Isabihin, kahit anong cancer, isabihin, matutuklap ang balat. So, dapat gagamit tayo ng gentle wash. Tapos, after, lagi maglalagay ng lotion. Dito po napaka-importante ang lotion para hindi kayo magsugat-sugat. Pati po yung mga may mga lola lumalapit din sa akin kasi nagsugat din dun sa mga genital parts nila. Yan na po pareho ang gamitin nyo. Gagaling po yun. Another side effect po, baka magkaroon kayo ng maraming fungal infection sa bibig. Kasi ito po ang bibig natin, palit ng cells. So, ang gamitin nyo po, merong ultra soft na nabibiling mga toothbrush. Huwag po yung medium, magsusugat talaga ang gilagid nyo. So, yung kung pwede, yung pinakamalambot talaga, hindi soft, kundi ultra soft. Yan po, para maiwasan natin yung mga pagsusugat ng bibig. Tapos, lagi kong sinasabi, yung parang lip gloss, ito, yung pang lip natin, lip defense, yan. Ilagay yung parang oil, yan. Ito po, ilalagay nyo palagi dun sa inyong bibig para hindi magbitak-bitak. Nakakita po ako talagang bitak-bitak, hindi makakain. Kasi po, hindi nila nilalagyan ng lip balm. So, ang sikreto lang po, lip balm, tsaka malambot na toothbrush, makakakain po kayo mabuti. Ngayon, yung konting tumabang yung kinakain nyo, hayaan nyo na ho yun, basta pilitin yung kumain para may panlaban ka. Tsaka ito po ang laging sinasabi ng mga nephrologist. Pag po kayo ay nagki-chemo, inom ho kayo ng maraming tubig before and after chemo para po mapangalagaan yung creatinine ninyo. Okay? Mahuhulog po ang buhok nyo. So, para hindi kayo malungkot na nakikita yon, paikli nyo na agad bago mahulog. Tapos maghanda na kayo ng bandana or ng hat para pag naubos na, ito po, pag naubos na, may hat na kayo. Nakahanda na po yung hat ko dyan. Or, pwede kayong mag-wig. Nakita ko po yung may mga kasabay kami, ang gaganda nila, mga sosyal na babae. Naka-wig pala. Ang ganda-ganda din para sa kanila. Okay, maraming salamat po sa pagkinig. Kita niyo si Doc Lisa, kahit may breast cancer, masaya pa rin. Malaking bagay ang outlook, Doc Lisa. Yes, isipin niyo po, nagagaling kayo kasi I think, nasa pag-aaral din naman yan, yung mga cells ng inyong katawan, susunod po, gagaling din sila. Kasi yun yung iniisip ninyo gagaling kayo. So, puro po positive ang ilagay nyo. Kaya doon sa mga kakausap, okay, mga kaibigan, kamag-anak, kung talagang gusto nyong makatulong dun sa inyong tutulungan, tulungan nyo siya sa trabahong bahay, itanong nyo ano ang gusto niyang pagkain, yung pagluluto, paglalaba, malaking bagay na sa kanila yon. Yung pagtulog sa trabahong bahay, kasi syempre mas mainam, lagi silang nagpapahinga Tapos, pagkain na gusto nila, kayo na po kasi hindi na sila makapagluto. Tapos kung kailangan tingnan yung mga anak nilang maliliit, edi mag-volunteer ho tayo, ihatid sundo sa eskwelahan. Yung ibang ginagawa niya, pwede nating ma-half o mabawasan ng cancer patient. Yun na po yung tulong na kailangan nila. Kasi hindi naman ho tayo expert sa paggagamot, ibigay na ho natin dun sa mga doctors nila yon. Sabi ko nga, talagang soulmate kami, sabay na bigyan ng cancer. So, tuloy lang ang dasal, laban lang. Total, wala naman sa atin kung gaano kahaba ang buhay. Basta habang may buhay, tuloy-tuloy. Kaya kami tuloy-tuloy pa rin sa pagtulong kahit may pinagdaraanan. Maraming salamat po. God Yes, bless. ito po yung purpose siguro kaya ako sumabay. Kasi nakita ko po, nakakausap ko sila dito. Ang dami sa ating Pilipino nagtatago. Alam na, obserbahan ko lang. Siguro ang purpose ko, para hindi kayo matakot magpagamot at makita nyo, naso-survive naman pala
kaya pala. Gagayahin ko na si Doc. Gagayahin niyo na si Doc Lisa. God bless. Salamat.